Hello guys, welcome to my video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung kung paano bawiin yung mga unclean spirits na kapangyarihan ng mga mangkukulam at ng mga evil spirits. Itong mga unclean spirits, sila yung mga bihag ng mga evil spirits ng mga higanting aswang dito sa kalupaan. Dahil yung mga higanting aswang, naging purgatorio nila dito sa ibabaw ng kalupaan. So yung mga higanting aswang, yung mga evil spirits, sumasapi sila sa mga mangkukulam. At yung mga hawak nilang mga unclean spirits ng mga tao, mga lahi ng mga tao, ayun yung nagiging kapangyarihan ng mga mangkukulam. So yung mga higanting aswang, sumasapi sila sa mangkukulam, nagmamanifest sila sa mangkukulam, sa katawan ng mangkukulam. So yung mangkukulam naman, lumalakas yung kapangyarihan nila kapag meron silang napapatay, meron silang naidadagdag sa mga unclean spirits na kanilang napaparumi, mga kaluluwa ng mga taong kanilang napapatay na napaparumi nila. So, ang unang-una natin gagawin ay console. Magko-console tayo kay Jesus. Yung damdamin natin, lagi nating ilalagay sa awa at pag-ibig. So, i-console natin yung puso natin, mga puso natin kay Jesus. Tapos yung puso natin, lagi natin ilalagay sa awa at pag-ibig. Yan. Dahil yung sa ilalim ng awa, yung flesh, yung lupa, yung katawan natin. So, sa ilalim niya, kalibugan, tapos galit. So, may hukay yan. So, si Satanas, may patibong sila dyan. Ito, lagi nilang ginagamit yung kalibugan at galit. So, nandito na rin yung formation nila. Papakita ko na rin sa video ito. Yung kung ano yung formation ng mga mangkukulam, ng mga nag-a-amulet, mga nag-aagimat, at yung mga tagahawa. So, ayan. Sa simula, kapag napasukan nila itong mangkukulam or itong samahan ni Satanas, mga demonyong kapre, tikbalang, duwende, yan. Meron silang tagahawa ng mga kasamaan, ng mga salita, mga courses, yan. Meron sila yan. Ang sumunod dyan, sumunod sa kanila, beginner sila. Ang sumunod sa beginner, intermediate, sila yung mga nag-aagimat, nag-aanting-anting. So, dito, sa simula, ang atake niyan, hawaan nila yung biktima, yan. Marami sila, so, depende kung sa lugar nyo, ganyan. So, minsan sumisigaw sila, nagmumura sila, so magugulat ka, ganyan. So, ginagamit nila yung sigaw, mga mura, yan, para magulat ka. Yan. Yan. Dahil gumagamit sila ng agimat, yung iba, gumagamit ng agimat para manginig yung tao, matakot sa kanila, ganun. Ito, unang atake nila, yan, yung pagpaparumi. Next na atake nila, yung sasaktan na nila yung biktima nila. Tapos lalapit na yung mga nag-aamulet, mga nag-aagimat. So, kapag lumapit na yung mga nag-aagimat, alokin yung biktima na mag-agimat siya para hindi siya tablan ng kulam. So, yung mangkukulam, kasama rin nila, kasamahan din nila. So, ganito ang formation nila. Ang next nun, kapag next na atake niyan, yung mangkukulam na newbie. So, sa newbie, meron silang mga bata, yung bata-bata pa to, mga 30 years old, ganun. More or less, ganun yung edad nila. So, meron silang newbie, tapos meron din silang matatanda, yung matatagal na. So, nakatago sila, nakahidden sila, hindi mo sila mapapansin. Kung hindi mo kabisado yung damdamin mo. So, tatalakayin natin kung paano kabisaduhin itong damdamin. So, para makabisado mo yung damdamin, kailangan magko-console ka palagi kay Jesus, tapos kakabisaduhin mo yung damdamin mo. Lagi mo ilalagay sa awa para kung sino man maglalagay sa'yo ng galit or kalibugan, yon sa kalaban yon. So, madedetect mo, malalaman mo kung sino sila.
So, lagi kang kakabisado yung damdamin mo, lalagay mo sa awa. So, i-console mo palagi si Jesus, yung sorrow na nararamdaman, nung kanyang nanay, nung titigan niya yung pinako yung anak niya. Ganon. Bilang mediator tulad ni Mama Mary, magiging mediator ka rin na Kristiyano. So, yun yung purpose mo, yun yung layunin mo kung bakit ka pinanganak dyan sa lugar na yan, nabubuhay dito sa mundo. Maging mediator ng mga kawawa, ng mga biktima rin. So, biktima ni Satanas. So Satanas, malupit siya. So, wala siyang pinipili. Mayaman man o mahirap, talagang pinapahirapan niya. So, ito, papakita ko dito. So, para ma-detect mo, lagi mo i-console ng damdamin mo. Ang next nun, kakabisaduhin mo yung mga simbolo ng Saint Benedict. Yan, lalagyan mo yung isip mo ng simbolo. Ito, kinakatakutan to ng mga unclean spirits, yung Saint Benedict symbol. Yan. Kinakatakutan to ng mga unclean spirit. Pagka pinadalhan yung ulo mo ng mga unclean spirit, yan. Kasi nagma-mind control sila eh. Sinasapian nila yung isipan ng tao. Tapos, yan. Kapag kabisado mo to, hindi nila kaya to. Tumatakas sila. Naririnig ko sila, sinasabi nila, alis na tayo, alis na tayo. Umagan sila. So, iisipin mo lang to, kailangan mo kabisaduhin to. So, kailangan, bantay sarado mo, memory mo, at yung damdamin mo. So, kailangan kabisado mo yung damdamin mo at yung isip mo. So, kailangan yung image, same na same. So, meron din silang, nagpapadala din sila ng image na ibang itsura. So, malilito ka. So, dapat kung ano yung kinakabisado mo, yun din makikita mo. So, tulad nito, crucifix, kapag kinabisado mo to, kailangan gantong-ganto yung makikita mo. So, nagpapadala sila ibang image, ibang itsura. So nanlilin lang din sila sa mga image. So, ang mabisang gawin, kabisado mo yung damdamin mo. Kasi sumasapi sila, tapos bago mangkulam. So, nangkukulam sila, ma-detect mo yung damdamin nila. Ramdam mo yung damdamin. So, mga biktima rin sila, mga napag-utusan lang din sila ni Satanas, mga demonyo. So, kapag nadedetect ko sila, nararamdaman ko rin na mahal nila yung mga anak nila, na mahal nila yung mga asawa-asawa nila, gano'n. Bago sila mangkulam. So, madedetect mo sila na galit sila. Nasa estado sila ng galit. So, yon. Yung iba naman na marunong, nag-iingat na inaalis nila yung emotion, nagiging neutral sila. So pag ganon, nag-neutral sila, nagtatago sila. So, hindi mo sila madedetect. Pag ganon, pagka hindi ko madetect, nagpe-penitensya ako. Kinukurot-kurot ko yung sarili ko. Kapag nag-react sila eh. Kasi meron tayong pangontra, yung penitensya. Kasi nga yung penitensya, tulad ngayon sa katawan, tulad nito, may party tayo ng atom. So, kapag pinisil mo yung neutron, magpo-produce ng proton. Yung proton, ayun yung magiging pangontra do sa toxic na voltahe na galing sa isa-iba. So, pag ganon, kapag kaya mo, so kaya mo yun. So pag di mo kaya, bibili ka ng grounding bed. Halimbawa, nananakit yung katawan mo, sobrang sakit kahit na konting dot-dot mo lang sa daliri mo, sobrang sakit. Sa katawan, yan, sa likod, sa dibdib, ganyan. Yung mga parte na ganyan. Yung kadalasan ng atake nila sa tenga, yan, idudot-dot mo yung daliri mo, ganun, sobrang sakit. So, ang mangyayari, kailangan mo mag-produce ng proton, ikukurot-kurutin mo rin yung tenga mo, kung saan sumasakit. So, mas malakas na, na kurot or penitensya yun. Ginagawa rin nasa rule yun ni Saint Benedict, yung penitensya. Tumalon din siya sa tinik, sa halaman na matinik. Tumalon din siya. Kasi inaakit siya, pinapasukan yung isipan niya ng kalibugan yun. Tumalon siya doon. So, nag-produce yun ng katawan niya ng maraming proton. So, ganun din si Saint Giuseppe, yung lumilipad, flying priest, yun. Nag-ano rin siya, na penitensya din siya, talagang sobra-sobra penitensya niya. Talagang sinasaktan niya yung sarili niya para mag-produce yung katawan niya ng proton, pangontra sa mga mangkukulam or mga demonyo kung meron mang kumakapit sa kanya na nanduduga sa kanya. So, ganun.
Ganun tayo mga Kristiyano, mga Catholic yun. Kaya meron tayong penitensya, mga penance, yan. Tapos, kasi yung ano natin, yung atom natin sa katawan, yung eto nga, yung atom. Yung atom natin sa katawan, may neutron, may proton, electron. Ito 2D view to. So, mas maintindihan mo. Kasi pag pinisil tong neutron, magpo-produce ng proton, yung proton, sunod nun, kapag natuyo, magiging electron. So, yun yung magiging power mo. So, kapag fasting ka, malaki yung electron mo. So, kailangan mo mag-fasting. So, pag malaki itong electron mo, fasting ka, mas madedetect mo sila. Yung mga unclean spirits, kapag tumawag ka, ito, kapag tumawag ka nito, ng yung mga unclean spirit, halimbawa tinawag mo, alam mo na yung mangkukulam, nakilala mo, na-detect mo sa damdamin mo sila. Si ganyan-ganyan yung pangalan. Yan. In the mighty name of Jesus, ganyan. Kukunin mo yung pangalan. Tapos, ilalagay mo yung unclean spirit dito. So, sa simula, madedetect mo, sa tenga, wala, 0. 0 siya. So, pagka tumawag ka, at nag-fasting ka, yun, mas madedetect mo sila. Dahil malaki yung electron mo, mas masisense mo sila. Pagka dumating sila, nagdadatingan sila, yung iba na delay 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ganun. Depende sa layo. Yung iba, galing pa sa inuutusan pa nila eh. Galing pa sa biktima. Yan. Kaya nade-delay sila, yung iba. So, yun. Padagdag ng padagdag yun. Para ma-detect mo, papakinggan mo. So, bibilangin mo yun kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5. Yung iba, nadadagdagan. So, yung nakaraan, umabot ako ng 115. So, nadagdagan. So, kukunin mo yung pangalan. Halimbawa, kung yung bata, matanda siya, di ba? Mangkukulam. Kukunin mo yung pangalan. Tapos, kunin mo rin yung anak niya, yung family niya, yan, ganyan. Kasi maaaring tinuro niya na sa kamag-anak niya, sa asawa niya, sa nanay niya, tinuruan siya, ganun. Yung anak niya, maaaring tinuruan niya na rin. Yan, kukunin mo lahat yon. Tapos, lagay mo dito. Yan, ganun ang pag-detect, pag-trace ng mga unclean spirits. So effective itong prayer na to na sa description. So, ilalagay ko rin sa inyo para magamit nyo rin kung sakaling kinukulam kayo, pinapahirapan kayo ng mangkukulam. Kasi ang diskarte nila, ito, ang diskarte ng mga mangkukulam, ilalaglag ka. Yan, alam mo, marumi ka na, simula dito, pinarumi ka na, yan, sasaktan ka nila. Ilalaglag ka nila sa double agent witch. Ito yung double agent witch, yung witch doctor, ito yung mga mainstream sila. Ilalaglag ka nila dito. Tapos, harap-harapan sasabihin sa'yo, mga demonyong kapre, demonyong tikbalang, yung mga demonyong duwende, demonyong diwata, yung mga nagpapagaling, yung mga kapangyarihan nila. So, harap-harapan. So, mga anti-glory sila, yung mga witch doctor. So anti-glory sila. So, hindi mo naman sabing glory to God dahil demonyo yung nagpagaling sa iyo eh. Hindi mo naman sabing God is great. So, sila, kinakancel nila yung God is great. God is great. Ayaw nila. Ito. Dahil nagpapalakas sila eh. Nagpapalakas sila. Kailangan nilang malakas sila kapag galit. Yan. Yan, ganun ang ginagawa nila. So, talagang anti-glory sila. So, itong mga witch doctor. So, sa experience ko, lumalapit sila doon sa mga ginamot ko, sa mga pinagaling ko. So hindi na ako, tumigil na ako sa pagpapagamot. Kasi naglalapitan sila. Nililin lang nila yung ginagamot ko. Example na dyan yung matanda na ginamot ko. Nagdatingan yung mga mangkukulam, mga gumagamit ng anting-anting. Naglapitan sila, yung mga manghihilot, yan. Parang pinapalabas nila, sila yung nagpagaling. Parang ganon, mga anti-glory sila. So naglalapitan sila. So may connection sila sa demonyo, ganyan. Kaya alam nila. Halimbawa, napapanood mo itong video, tapos, halimbawa, kinukulam ka, yan. Lalapitan ka nila. Dahil ayaw nila, ayaw ng mga demonyo na napagaling ka ni Jesus, yan, ganyan. Ganyan sila. Kaya ilalaglag ka nila dito, sa witch doctor. Tapos, kapag nataniman ka na, ano na to, voluntary surrender ka na dito kapag nangyari to. So, kailangan, mag-ingat ka rin. So, kakabisaduhin mo talaga to para hindi ka nila malinlang.
ang ginagawa nila sa biktima, kunyari nabatay na, kunyari na malapit na mamatay. Sasabihin nila, 15 days na lang ito mamatay. Paano nangyari yun? So yun, tinataniman nila ng pang-magnet doon sa kaluluwa. So, tataniman sa ulo, ganyan. Yung magnet nila, yung mga tinatanim nila, yun yung pinaka-magnet. Kapag namatay yung tao na nataniman, makukuha yun. Mapupunta doon sa nagtanim sa kanya. So, ganun yung diskarte nila, ilalaglag ka nila dito. So, kailangan, kabisado mo yung damdamin mo, kunin mo agad yung pangalan naman kukulang, kunin mo agad yung mga unclean spirits na kapangyarihan niya para hindi ka nila mapinsala at mapatay. Kasi yung ginagawa nila, pinaparalyze nila. Pag na-damage na yung katawan mo, wala na. Paralyzed na, damage na. Yun ang problema. So, iiwasan mo yun, maging madamage yung katawan mo. Kasi, base sa experience ko, nang kukulam sila, tapos pinapatay nila. Kapag di nila napatay, na-paralyze lang yun. Sinusunod nila yung mga anak. Base sa experience ko, meron akong kilala, ano siya, bali, ang napangasawa niya, mangkukulam. So, nang babae kasi siya, yung naging babae niya, mangkukulam. Inakit siya, mind control siya. So, pagdating ng panahon, nakisama siya, ng babae siya, di ba? Pinatay din siya. Yun nga lang, nabuhay siya, na-paralyze siya. Ang problema, yung mga anak niya, so wala siyang trabaho, hindi siya nakakatulong sa mga anak niya. Yung mga anak niya, tina-target na mangkukulam. Kunyari, nagbibigay ng tulong. Yung pala, yung demonyo, pinapadalahan niya ng demonyo yung isipan ng bata para maging courses attack. Ito, maging beginner. So, dito, masahol sila. So, itong beginner, mas masahol to sa mga mangkukulam. Mas masahol sila. Itong mga nag-amulet, mas masahol sila dito sa mga So, kapag pinasukan mo to, so, wag na wag mong papasukan to. So, iiwasan mo yan. Iiwasan mo maging part ka nung pagpapalaganap nila ng mga kasamaan. So, pagka ganito, isipin mo palagi na mediator ka. So, pinadala ka para iligtas mo sila. Or para hindi ka mahawa, or para mahawa mo sila. So, kaya meron tayong rosary. So, yung rosary, babanggitin mo palagi yan, ipipray mo palagi. Hindi para sa yun. Hindi para magpanggap ka na malinis ka, ganyan. Hindi. Ipipray mo palagi yan. Para yung doon sa nakapaligid sa'yo, dahil yung grasya, bumababa yan mula sa langit. Tapos, gumagaan yung kapangyarihan nila. Yung kapangyarihan ng mga mangkukulam, yan kapag nag-rosary ka, gumagaan. Kasi mabibigat sila yung mga unclean spirit. Kailangan nilang pabigatin. Pasamain. So, ganun sila. So, tayo naman, bilang Katoliko, nag-rosary tayo. Hindi para magpasikat, para magpanggap na malinis. So, makakasalan tayo. Yung second line, tatandaan mo yun. Para sa makasalanan yun, di ba? Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Now, pardon. Amen. So, yun. Para talaga yun sa ating lahat, sa mga makasalanan. So, si Mama Mary, siya yung naging mediator para sa atin. Kasi, makasalanan tayo, hindi na tayo makakadirekta kay Jesus. So, si Jesus gumawa ng paraan para makakonect tayo sa kanila, makapag-link tayo sa kanya sa pamamagitan ni Mama Mary. So, si Mama Mary, siya yung mediator, siya yung link. Tapos tayo naman yung magiging mediator, tayo naman yung magiging link para sa mga unclean spirits, sa mga kaluluwa na dito. Kasi dito sa lupa, andito yung mga unclean spirits, mga evil spirits. Yung mga unclean spirits, sila yung ililigtas ni Jesus. Sila yung gustong iligtas ni Jesus. So, itong mga beginner, sila rin yung nagiging, unclean spirits kapag pinatay ng mangkukulam. So, sila rin nagpapatayan. Yung mga miyembro din nila, yung mga nakikisama sa kanila, pinapatay din nila pagtanda. Hindi man nila patayin ng habang bata. Diba? Nangahawa pa eh. Napapakinabangan pa nila. Pagtanda, sila rin pumapatay. Pagdating ng 50 years old, 60 years old, pinapatay din nila. Pinapadalhan ng mga unclean spirits. Kasi yung unclean spirits, kapag kaluluwa ka na lang, electron ka na lang. So, itim siya. Unclean spirits. Yan, ganyan itsura niya, electron na lang. So, madedetect mo sila kapag nag-aayuno ka kasi malaki yung electron mo. Makikita mo sila usok. Usok sila doon sa katawan ng biktima na may kulang. So, usok, ganyan. Halimbawa, sa dibdib, yan, may usok dito. So, makikita mo yun, ma-sense mo yun, ma-detect mo yun, na kulang yun. So, kasi electron na lang sila.
tayo pagka namatay tayo, electron na lang tayo. So, electron. So, yung electron ng kaluluwa ng mga tao, dry na dry yan. So, uhaw na uhaw yan. So, tayo, binigyan tayo ng Diyos ng purgatorio, yung mga tao. Binigyan niya ng purgatorio na may tubig. So, yan, purgatory of humans. So, may tubig siya. So, magkakaroon siya ng panibagong katawan. So, magkakaroon siya ng panibagong neutron, magkakaroon siya ng panibagong proton. So, hindi ka mauuhaw pagka napunta ka dun sa purgatory ng mga tao. Yun nga lang, pagka napunta ka dito sa purgatory ng mga evil spirits, ng mga kaluluwa ng mga higanting aswang, yun, mauuhaw ka palagi. Kasi nga, nakasulat sa Bible yan, dry na dry sila, nauuhaw sila. So kapag nag-ayuno ka, mapapalayas mo sila kasi masisense nila yung yung electron mo malakas Yan, malakas. So kapag busog ka, yan yung itsura ng electron mo. Busog ka, maliit lang. So gusto nila yan. Yan nga lang, ma-under ka nila. So pagka-electron, maalis sila. Hindi nila kaya to. So kailangan mo mag-ayuno para mapalayas din sila. So yung nakasulat sa Bible yan, bago mapalayas yung mga demonyo, kailangan mo mag-ayuno. So mag-ayuno ka palagi. Masisense mo kasi sila mas malakas yung kapangyarihan mo So electron kasi sila. So voltahe sila. So yun, lagi kang mag-ayuno. Kapag hindi ka naman nag-ayuno, effective pa rin to, yung prayer na pantawag. Kahit mag-ayuno ka man o hindi, effective siya. So kapag gutom ka, yun, malaki na yung electron mo. So, yun, ganon. Ayan. So, kapag ang cleansed spirits ka na, ayun ang problema. Dito ka mapupunta sa purgatory ng mga uncleansed, mga evil spirits. Mahahawakan ka ng higanting aswang. Manduruga sila pinaparumi nila yung mga biktima nila, tapos kinakasangkapan para ilaban doon sa mga Kristiyano, sa mga kabubuti, sa mga magulang nila, sa mga anak nila, ganon. Ganon ang ginagawa nila. So ito, mahina lang naman to sila, yung mga higanting aswang, yung mga evil spirits, mahina lang sila, 0.5 volts lang. So kapag may battery ka, yan, pagka sumasakit ulo mo or sumasakit yung part na idudutot mo to, yung positive terminal. Yan. Mahina sila Mawawala yun. So, unti-unting mawawala yun. Yung ginawa ko, may kwintas ako nung may cross. So, yun yung dinikit ko sa positive. So, ilalagay ko sa ulo ko pagka pinapasakit nila yung ulo ko. So, ganun. Yun naman, kapag ganun, bibili ka ng grounding bed, saka grounding pad. Yan, grounding pad. Makakatulong sa ito. Lalo kapag nasa opisina ka. Yan, pag pinapasakit yung paa mo, ganun. Yan. Ano naman to, mahina to, umiiyak to Hindi niya kaya yung Saint Benedict prayer. Bumili ako ng speaker. Bumili din ako speaker, ganyan. Tapos bumili ako ng USB, yan. Sinave ko doon yung Saint Benedict prayer. Pinalay ko ng pinalay, magdamag. Umalis siya. Doon sa may sakit Kasi ang ginagawa ng mangkukulam, yung mga witch doctor, naglalapitan sila doon sa biktima. Inaangkin nila sila nagpagaling. Yan. Ginawa ko, nag-isip ako ng paraan. Ito ginamit ko. Nilagay ko doon sa malapit sa doon sa biktima. So umalis yung mga evil spirits, yung nananakit. Ito mahilig manakit to yung higante. Mahilig manakit yan, basta nananakit, higante. Mag-ano ka, Saint Benedict prayer ka. Kakabisaduhin mo rin yung crux sacra sa isip mo. Para magkaroon ng ilaw yung loob ng katawan mo. Siya yung pumapasok sila sa loob So, siya yung magiging ilaw doon sa loob. So, kailangan kabisado mo yun. Babanggitin mo yun kapag kinukulam ka or yan. Kakabisaduhin mo rin yung symbol. Yan. Kapag kalibugan naman, yun, crucifix, kabisaduhin mo. Ikikis mo yung kamay, yan. Yan. Tapos, piplay mo rin yung piplay mo rin yung precious blood of Jesus Christ. Yan, kahit i-play mo lang, yan. Halimbawa, nagtatrabaho ka,
or nasa isang lugar ka na tao or kinukulam ka, ganyan. Play mo lang kahit mahina, yan. Naririnig yan ng mga unclean spirits, ng mga evil spirits. Yung mga unclean spirits, gumagaan sila. Imbis na maging mabigat sila, gumagaan sila. Kasi bumababa yung biyaya, yung dugo ni Jesus, bumababa. Ayun yung purpose niya, kaya siya pinako sa krus para yung dugo maging maging protection natin sa katawan natin. So, lagi mong ipipray yan, precious blood of Jesus Christ. Yan. So, yun. Bibili ka rin ng deliverance prayer. Nandito yung mga blessing of water. Oil, medal, yan. Oil, medal, andyan na. Andyan na lahat. Yung mga pare. Ayan, tinulungan tayo ni Father Sikia. So, nandyan yung mga prayer para i-bless mo yung tubig mo. Iyon yung inumin mo. Kasi sila yung mga mangkukulam. Ina-attack rin nila yung loob. So, lalagay mong protection yung loob ng katawan mo. So, ganun din. Tapos, magkakain kang osya. Yung ganun. So, yun, kakabisaduhin mo nga yung prayer ng Rosary, Latin version. Yun, kabisaduhin mo. At least, meron laman yung utak mo. Hindi, kasi sila yung mga unclean spirits, yung mga evil spirits. Binubura nila lahat ng mga magagandang alaala sa isip mo. Tapos papalitan nila ng mga pangit. Yan. Yung na-mind control nila eh. So, pag pangit yun sa mga kalibugan, ganyan. Mind control ka na, yun yung naisip mo eh. Tapos yun yung ginagawa mo. So, mahuhulog ka na nila sa hukay. Ito, may hukay ito eh. Kapag lumalim ka pa sa flesh, sa lupa, yan. Kalibugan, yan, yung galit, yan. So, ganun sila. So, ganun sila mga biktima. Yung iba nandidilim yung paningin. Nandidilim. Kasi nga, napasukan na siya ng kamatayan, ng mga pagpatay, yung galit, yan. Kapag matanda ka na, iwasan mo yung galit, yan. Kasi, yung matatanda, sila yung pinagpa-practicean sila ng mga newbie witch, yung mga baguhan, yung mga bata, mga 30 years old tayo. Yung iba, yung mga matatanda, nasa 40 years old, ganun. So sila yung pinagpa-practice nila yung matanda. Kaya yung mga napapatay nila, yan, nagmumukha sila matanda kasi nagiging kapangyarihan nila yung matanda. Yung kaluluwa na matanda nandun sa kanila. Nagmumukha sila matanda, yung mga mangkukulam. So, yun yung kapangyarihan nila. Kaya ganun din, kapag nakapatay sila, bebenta nila yung agimat, lalagay nila doon sa agimat yung matanda. Yung agimat, naglalaman ng mga unclean spirits yan, tinataniman nila. Mga evil spirits, yan. Kapag nasuot yun ng biktima, kapag matanda yun nandun, magmumukha siya matanda, yan. Yung iba naman, tinatanim sa katawan, yan. Yan. Ang instruction dyan ng mga mangkukulam ay susundin mo yung evil spirit sa isip mo, yung demonyo. Kapag yun nga lang ang problema doon, hindi na siya makakatanggi. Paano kung pagawin siya ng kasama, hindi na siya makakatanggi. Ayun na, magiging tagahawa na siya. Ayan, mga beginner, masahol to. Masahol to guys, yung frontliner na yan. Frontliner na ito eh. Yung mga undercover, nagtatago sila eh. So talagang ingat na ingat sila. So madedetect mo sila kapag kabisado mo yung damdamin. Tapos, yun nga, kapag natawag mo, unti-unti silang dumating, papakinggan mo sila. Yung palibot nito, mabibilang mo, kumakapal ng kumakapal. Makapal na hangin sila eh, electron sila eh. Electron sila yung mga kaluluwa. So, ganyan sila. Ayan, electron. Nagsama-samang usok yan, itim. Yan, ganyan. So, yung iba sa inyo, madedetect sila kapag gutom sila or nag-aayon sila. Madedetect mo sila, makikita mo sila sa mga object, sa mga icons, yan, mga tinataniman nila. Sa mga biktima, yun, madedetect mo sila. Ang itsura niya, alam kong meron din kayo nito eh, nadedetect nyo rin ito mga to. Yung mga naging biktima nila, may itim na usok. So, saan ba yan? Wala. Ayun.
Ito. Itim na usok. Yung ulo. Yan. Itim na usok yung... May itim na usok yung ulo mo. Yun. Pinadalhan ng mga unclean spirits, mga demon para sumakit yung ulo niya. Yan kapag black. Yan. Guys, uhaw na uhaw to, dry na dry sila. Kasi walang tubig dito eh. Sa ibabaw sila ng kalupaan. Iba yung lahi nila eh. Demonyo sila, mga evil spirits, mga aswang sila eh. Iba yung lahi nila sa lahi ng mga tao. So kapag ka namatay ka, pag dito ka, gutom na gutom ka. So, uhaw na uhaw ka. Kahit anong gawin mo, kasi under ka nung aswang eh. Ito. Yan o. Under ka ng aswang. Kapag unclean spirits ka. Ayan, dinudugas nila eh. Biktima, pare-pareho ang biktima. Kaya mag-rosary ka. Ikaw yung mediator eh. Ikaw yung magliligtas sa kanila. Ikaw yung pinaka-neutralizer ng mga masasama. So, kapag nagro-rosary ka sa inyong lugar, huwag ka mahihiya. Para yun sa lugar nyo. Tinatawag mo yung grasya ng Diyos. Yan. Yan yung purpose mo, mediator ka. Kapag ka nahawa ka nila, di ba, malungkot. Pare-pareho na kayo. Sodom and Gomorrah na yun. Ayun nga, yung nangyari sa Sodom and Gomorrah. Paunti sila ng paunti hanggang sa ang natira na lang, unti na lang sila, di ba? Ganun ang nangyari. Ganun ang plano ni Satanas. Ngayon, parating na World War III. So, talaga mag-iingat ka dahil, sa bayan to. Yung, kapag napapanood mo to, sa bayan na to, lumalaban na sila. Ongoing na to. Ibig sabihin, ongoing na. Sunod-sunod na to. So, talagang mag-rosary ka, tuloy-tuloy mo ng rosary mo. So, yun, tinuturo ko kung paano bilangin para matawag nyo. Kung ilan yung matatawag nyo, tapos lagay nyo sa dagat. Transfer nyo agad sa dagat. Kasi ang purpose nila, maparalyze ka sa... kung halimbawa may anak ka, isusunod nila yung anak mo. So, kawawa. Hindi ka na nakakatulong sa mga anak mo. Kawawa yung mga anak mo. So, gagawin nilang ganito. Masahol pa sa kanila. Ang saklap, di ba? So, yun nga ang nangyayari. Tapos, yung mga newbie witch, may hina lang yan. Ano sila? Yung iba, namatay yung nila, yung tatay nila na mangkukulam. Ayun yung sumasabi sa amin, ayun yung kapangyarihan nila. Kasama doon sa mga matatawag nyo. So kapag natawag nyo yun, wala nang magtuturo sa kanila. Titigil na siya. Ayun, meron ako natawag na gano'n, 5. Kasama doon yung nagtuturo sa kanya, madaldal eh. Ayun nga, kapag nag-ayuno ka, madidetect mo sila. So, hindi ko sila pinapansin. Pinapatugtugan ko ng Saint Benedictio. Takot na takot sila. Para mahihula yung Kasi ginagawa silang puppet nung ang kumokontrol sa kanila yung demonyo, yung mas mataas sa kanila yung demonyo, yung mga aswang. Yan. Sila, mga tao sila, alam nila. Malungkot yun. Malungkot yun. So, nag-ano lang sila. Biktima lang din sila. So, ito, biktima lang din to mga to, yung mga nag-beginner, mga nagpaparumi, mga nag-amulet. Biktima rin sila. Meron ako nakilala nag-amulet. Meron siyang amulet sa katawan niya. Tinanong ko siya, sinong pumatay ng mga yan? Yun, hindi siya nakasalita. Hindi niya alam. Hindi niya alam na yung mga pumatay doon. Hindi niya alam kasi na mga kaluluwa nandun sa katawan niya. Yan. So, dinaya lang din sila. Yun nga, masahol. Talaga nagsasaltal sila ng mga masasama. Sila yung pinakamasahol sa club. So, wag mong papasukin to. Yung mag-amulet ka, tapos magiging taga-parumi ka ng mga Christian, ng mga tao, ng mga Catholic, lalo na Catholic. Yung kapag ibang religion ka, wag mong pipigilan yung mga Catholic na mag-rosary. Yan. Ano po ba? Okay. So, natalakay ko naman. Kasi si Satanas is scammer yan. So, sa Bible, ang inalok niya bato. Bato yung inalok niya. Inalok niya bato. So, nang-i-scam siya. So, tinatanong ko pa nga siya, nang-i-scam siya. Kasi, sabi ko sa niya, binigyan ako ng hininga ng Diyos eh. Sa Diyos ang buhay ko. Manduruga sila eh. So, kailangan pagka kinukulam ka, ibibigay mo yung kaluluwa mo kay Jesus. Sabi mo, in the mighty name of Jesus, into thy hand, I commend my spirit yun. Ganon din yung sa mga anak mo. Yung mga anak mo, ialay mo kay Jesus. Yun, kay Jesus mo. Ayun ang pakay nila eh.
yung pamilya, isa-isa nila. So, ganun. So, kailangan bantay sarado mo yung isip mo, bantay sarado mo yung puso mo. Kabisado mo yung isip mo, kabisado mo yung puso mo. Kasi base sa experience ko, sa lugar na napuntahan ko, hindi mo pag may demonyo na nakabaon, may demonyo malakas nakabaon, hindi mo may isip to, itong Saint Benedict na symbol. Yan. Sobrang tigas. Yan. Simbolo yun na may demonyo sa lugar nyo. May demonyo dyan sa bandang lote nyo. So, yun ang problema. So, kailangan kabisaduhin mo to. So, takot sila dito, yung mga unclean spirits, mga evil spirits. So, kailangan mo kabisaduhin. Pati yung, crucifix. Tapos, i-console mo yung puso mo kay Jesus. Yung sorrow, yan. Tatanungin mo, malungkot ba siya o masaya? So, yan. Yan, ganun. Parang ikaw yung nanay niya, si Mama Mary. Kasi mediator yung si Mama Mary. Tapos tayo naman, mga Katolik tayo. Ikaw naman yung magiging mediator para sa mga nangangailangan. Sila kawawa lang din sila, ginagamit lang din sila ng Satanas. So, ito, ang kalaban talaga itong mga higanting aswang. Simula dito hanggang demonyo, kay Satanas. So, yung mga nasa taas yan, mga biktima sila, mga tao. Lahi ng mga tao. Biktima sila. Sila yung gustong iligtas ni Jesus. Sila yung gustong iligtas ni Mama Mary. Yan. Malaki yung pagmamahal nila. Yung pagmamahal ni Jesus, malaki. Kung mararamdaman mo, pag kinokonsol mo si Jesus, mararamdaman mo, parang sanggol. Sanggol yung turing nila sa mga mangkukulam, sa mga witch doctor. Ayan. Parang sanggol ang turing niya sa kanila. Ayun yung purpose eh. Pinadala yung rosary para may ligtas sila. So, huwag kang mahihiya pag nag-rosary ka. Para yan sa kanila. Yan. Tapos, huwag kang papayag na mapaparalyze ka. Huwag kang papayag na paralyze ka nitong higanting aswang. Lalaban ka. Mag-Saint Benedict prayer ka. Laban ka. Iyakin naman to yung higante. Iyakin. Walang laban. Saint Benedict tumatakas. Natamaan ako kasi, naalala ko siya. Bumili ako ng speaker. Ito nga. Yan. Hindi na siya makapanakit dun sa biktima. Yung late niya. Ganun. Malaki pa yung piso. Ako yung sinasaktan niya. Yung pa ako. Inaano niya. Sinasaktan niya. Pero napakahina. Parang iyakin eh. Laya siya. Sige, saktan mo ako. Patutugtugin ko tong Saint Benedict prayer. Sige, yun. Labang kami. Magdamag, pinlay ko. Hindi siya makalapit. So, yan. Tinatawanan ko lang siyempre para yung kasi yung iba, winawaw effect nila. Itong mga to, yung mga demonyo, mga yung effect nung wow, tumaas yung balibo. Wow. Ganun. Winawaw nila. So, ang napopromote yung mga demonyo. So, ito, tatawanan ko to. Walang kwenta itong mga to. Yan, walang kwenta yung mga yan. Hindi ko nga binabanggit eh kapag may ginagawa dito. Hindi ko binabanggit sa inyo. Kasi magkakaroon ng wow effect eh, di ba? So, walang kwenta sila. 1 volt lang sila. Tayo, 50 volts. Yung Meralco, 220 volts. So, mas malakas pa yung Meralco sa amin. Wala silang kwenta. Sila yung may kailangan dito sa mga mangkukulam. Ayun nga ang problema. Ginagamit lang sila. Kasi 50 volts sila yung mga mangkukulam. 50 volts sila. Sila yung may kailangan yung mga ito. Sila yung may kailangan dito sa mga mangkukulam. Ginagamit lang sila. So yun, sila ang gustong iligtas ni Jesus. Sila. Hindi tayo pinadala ka dyan para iligtas mo yung mga mangkukulam dyan sa paligid mo. So mag-rosary ka. Para gumaan yung gumaan yung parusa, yung bigat. Kasi mararamdaman yung bigat eh. Tapos pagka nag-rosary ka, mararamdaman mo yung gumagaan yung paligid. Yun, tapos tatawagin mo ang cleanse kasi kapangyarihan nila yun eh. Pag nawala yun, yung iba, tumitigil na. Ayaw na nila. Back to zero na sila. Iba, nagbabagong buhay. Ganun. Yan, kailangan matawag mo talaga. Kasi wala na sila kapangyarihan. Nawala na yung nagsasalita sa kamay nila, nagsasalita sa ulo nila. Wala na eh. Wala nang nagtuturo sa kanila. So, kailangan mo talagang bawiin yung mga unclean spirits. Ginagawa silang translator nung aswang.
translator nito. Siya talaga may pakana, ginagawang puppet yung mga nakukuha niya, mga uncle and spirit. Sila yung nagiging tagapagsalita nitong higanting aswang. Yan. So, ganun ang nangyari. Kailangan bawiin mo yung kapangyarihan nila, yung mga uncle and spirits. Kasi sila yung nagiging translator, sila yung nagtuturo. Pag nabawi mo yun, huwag kang matatakot kapag nabawi mo na. Kapag, mas maganda nga, busog ka kapag tinawag mo, busog ka. Hindi mo sila madedetect Tapos punta ka sa dagat. Kapag nag-ayuno ka naman, kunyari, wala kang tiwala, ganun. Mag-ayuno ka, madedetect mo sila. Yun nga lang, baka matakot ka. So, huwag kang matatakot. Ano lang sila 0.02 volts sila. Huwag kang matatakot. I-level mo yung sarili mo. 50 volts ka sila 0.02 volts. So, ang ginagawa nila, tinatakot nila yung mga tao nang hindi hinahawakan. Tinatakot nila. Tapos ikaw naman, pag natakot ka, di ba? 50 volts ka. Ba't ka matakot sa 0.05 volts? 0.5 volts, 0.02 volts. Huwag kang matatakot. 1 volt na nga lang to Huwag kang matatakot. Kapag natakot ka, yun nga, kasi nagpapadala rin sila ng mga yung mga kaluluwa ng angklens. Manginginig ka pag natakot ka. Ba't ka matakot sa mga demonyo? Natakot ka sa demonyo. Tapos nung gumawa ka sa kasalanan, ba't di ako natakot? Nung gumawa ako ng kasalanan, nung demonyo, natakot ka, di ba? Yan nga kasi, mga pro-demon sila. Ba't di ka pinanginig? Nanginig ka nung hindi ka pinanginig nung gumawa ka ng kasalanan. Nung humarap ka sa demonyo, nanginig ka. So, meron silang pinapadala na uncle and spirit. Tatawagin mo yun. Ganon din ginawa ko nung nanood ako ng horror movies. Kaya subukan ko rin sila Sige, tatawagin ko. Yan, nanood ako ng pro-demon na mga horror movies, mga palabas. Yan, tinatawag ko. Tapos, mahinginig ako, tataasan yung balahibo ko. So, pumapasok na sila. Tinawag ko. Inside my body yan, tinawag ko. 2 yung nakuha ko. Tapos, hindi na sila makapanakot. Yung pakiramdam mo, matigas na, hindi na nanginginig. Pagka nanood ka na, wala nang sige, pasok pa. Yan. Sige, pasok pa, tatawagin ko yan. Yan. Yung ginagamit nila sa anting-anting sa agimat. Yan, yung mga nag-agimat, meron ding supporter. Doon sumasapi yun sa biktima nila. Kunyari, gugulatin na, tatakotan. Sigaw, wow, tapos nagmumura. Tapos sasapi yun sa biktima nila, manginginig yung biktima nila, matatakot na doon sa nag-amulet, nag-aagimat. So ngayon, kailangan Saint Benedict. Matatakot na yun, Kurok Sakras. Diyan banggitin mo yun. Lalayas yun. Meron silang supporter Andito yung nag-aagimat, tapos ikaw yung biktima. May sasapi sa'yo na angklens, na manginginig, mga pro-demon. Yan. Ayan, tinatawag ko. Sige, pasok ka, tawagin ko. 2 yung natawag ko. So ganun. Hindi ko pinapakita kasi, tinatawanan ko sila kasi ayoko ipakita na yung mawaw kayo sa kanila. So wala silang kwenta. Bawal. Wala silang kwenta. So yun, yung iba kasi winawaw. So kaya yung iba, yung mga kabataan natatakot. Wala, 0.5 volts battery nga lang ganun-ganun sa sakit wala. Kasi yung ibang mga tao rin sila, yung mga mangkukulam mga tao. So, nag-iisip din sila. So, kailangan ikaw, bilang Katoliko, mag-isip ka rin. Paano sila umatake, isipin mo rin. So, didiskarte ka ngayon. Ito, pinapakita ko sa iyo. Paano diskarte yan itong mga labanan. Kasi, tinawag ko itong Mediator's Calvary kasi experience ko ito, ganito yun. Nilalaglag nila dito sa witch doctor. Yun. Sa club, di ba? Mga biktima, sila yung kalaban talaga ng Diyos. Itong mga ibang lahi, sila yung kalaban ng Diyos. So, ano pa ba? So, sa school, may experience mo sila pag bata ka, college ka, or high school ka. So, yan, sa school. Kailangan matibay yung pananampalataya mo. Yung isip mo, yung puso mo, babantayan mo pala. Nangahawa ka kasi sila. Tapos, ilalagay mo sa tama yung sarili mo. Kasi yung iba, minamali nila. Itong mga aswang, minamali nila yung buhay. Kumbaga, gusto nila mangyari.
ilalaban ka doon sa tumutulong sa'yo. Ayun, ganun ginagawa nila. Ilalaban ka sa tatay mo, ilalaban ka sa... Yan ang ginagawa nila. So, kailangan maging ano ka, maging matibay ka. So, sa pananampalataya kay Jesus. Kasi talagang, kapag ganun nangyari, parang ano namimitas sila namimitas sila sa puno ng mangga. Yung puno ng mangga, yun yung yung Catholic Church. So, pinipitas nila yung mga yung mga madaling pitasin, yun. Kaya yung iba, nagpupunta sa ibang religion, yan. Iniinsulto na nila yung rosary, mga image, yan. Kailangan namin kabisaduhin yung image, eh. Bakit? Ano bang masama doon? Bakit kung gumawa ng kasalanan, hindi mo pinagbawalan, di ba? Yun, ganun. Kapag, mag-i-steam ka rin, yan, pag matanda ka na, mag-i-steam ka rin kapag nakaranas ka. Yan, magpo-produce to ng maraming proton sa katawan mo, pangontra doon sa mga demonyo, mga mangkulam, yan. Thank you guys and see you again to my next video.